Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga lods, sasagutin lang tayong tanong mula sa ating tropa dyan sa Pilipinas, mula kay Carl Latosa. Tanong niya: Boss, okay po ba sahod 230 KD as sales associate? No free accommodation, no free food allowance, and no free transportation. Okay, sagutin natin yan. Practically, hindi makatarungan yung sahod na yan. Kung ex-abroad ka, disclaimer lang, itong video na to ay para lang sa mga newbie na OFW at gustong makarating ibang bansa, maka-experience and maghanap ng ibang opportunity, hindi lang sa first contract nila or kundi sa susunod na kontrata. So, compute natin kung bakit lugi. Kasi kung 230 KD yung salary mo, so minus 55 KD, kukuha ka niyang partition. Yung bayaran ng bahay dito, merong isang plot, tapos merong isang partition. Yung partition na yun, lang yun, parang bed space dyan sa Pilipinas. So isang tao lang pwedeng matulog, or kung may loft bed is mas maganda, yung may divider or may kama na sa loob ng partition. Yung partition na yon 55 KD yon, lods. So tapos minus 30 KD food allowance. 30 KD food allowance mo, lods, sa isang buwan. So depende pa yan kung gaano kakalakas kumain niya. Yung 30 KD na yan, na pinaka-budget na yan, budget meal na yan. Kumbaga, para lang makaraos sa isang buwan. Siguro mayroon kang dalawang manok sa freezer. Hindi mo maubos yun kung 1:1 lang, kung ikaw lang kakain. Yung wala kang kasama. Tapos, 2 tray na itlog, panalo na yun. Tapos, 5 kilong bigas. Yan. Budget na yan. Pero, panalo na yan 30 para sa solong tao lang. Kung ikaw ay nakapartition. Then, minus 9 KD yung naman internet, kasi hindi ka mabubuhay dito sa panahon ngayon nang walang internet. Kailangan may internet ka. Usually 9 KD, mayroong 6 KD to 9 KD ganyan. So ang total na maiiwan mo is 136 KD. Yung 136 KD mo yan, i-convert natin sa peso sa kasalukuyang palitan sa exchange rate now, 25,800 pesos mga lodi. Kung kumikita kang ng 25,000 sa Pilipinas at maganda naman yung trabaho mo, feeling mo naman is gumagastos ka lang para sa pamilya mo, diyan ka na lang sa Pilipinas. Okay, ito yung sinasabi ko, para lang to sa mga first timer. Then sa mga ex-abroad, talo sa kanila to. Pero pabalik-balik pa rin naman dito. Lalabas ng Kuwait, tapos babalik ulit, magre-reapply. Pero hindi sila nakakakuha ng mas mataas na sweldo, kasi nga umuwi ng Pinas, tapos babalik dito sa Kuwait, tapos mag-expect ng malaking sahod. Hindi nila makukuha yun. Magdadagdag, pero hindi yun sa, let's say, mga 300 or to 400 KD sa sa ganitong category mga lodi. Sales associate, sa food industry, yan lang yung bracket work natin. Hindi yung mga professionals or skilled worker, ibang usapan yun. So 25,000 kung kinikita mo dyan sa Pilipinas, dyan ka naman. Pero kung first timer ka at nangangarap mag-abroad for experience and makahanap ng ibang opportunity, kuhanin mo na. Try lang, di ba? Kasi alam ko may skills ka pa. Hindi lang tungkol sa sales. Malay natin, isa kang engineer, or isa kang teacher, or isa kang nurse. Let's say na hindi natin natapos, or may experience ka ng konti pero hindi mo magamit sa Pilipinas dahil maraming competition sa mga employees. So dito magagamit mo yan after first contract mo, kung gusto mong i-pursue yan. Para sa akin, ituloy mo yan, kasi feeling ko
nakakabitin yung sahod dyan sa hanggang panahon ngayon. Kasi noong 2013, yung nararamdaman nyo ngayon, ganun din yung nararamdaman namin dati, kaya umalis kami dyan sa Pilipinas. Naganap ng mas magandang opportunity dito sa labas or sa abroad, Middle East, ang mostly karamihan pinupuntahan ng mga ng mga OFW. So yun lang mga Lods, sana nakatulong tong video na to. Maliit tong sahod na to, 230 kung sagot mo lahat. Ang magiging net home mo lang is 136 KD, pero hindi ko na isasama dyan yung mga overtime at saka allowances. I'm sure meron pa yan. Sinama lang natin yung 230, yung pinaka lang, yung actual na salary mo. Pero sa akin maganda na yan kasi pumunta ako dito, sinasabi ko ulit to paulit-ulit, pumunta ako rito 105k yung salary ko pero free naman lahat yan. So nakukuha ko yung 105, pero sa'yo makikuha mo ng 136 KD, mas malaki kumpara sa akin or sa iba. So nasa sa'yo pa rin, talo yan. Pero kung gusto mong maghanap ng ibang opportunity na hindi mo makikita sa Pilipinas at alam mo yan, kaya nakapag-isip ka na mag-abroad kasi matagal ka na dyan sa Pilipinas at walang nangyayari sa'yo, gusto mong umalis para may mabago. So yun lang, Palaboy OFW.